Nagkaroon po ng mga malawakang brownout sa Luzon noong panahon po ni yumaong dating Pangulong Cory Aquino. At ngayon naman, sa Mindanao, ang mga brownout. Yan ay sakit naman ang ulo ngayon ng kanyang anak na si Pangulong Noynoy Aquino. May solusyon naman daw ang ating Department of Energy, pero ang kapalit, tataas ang singil sa kuryente. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa Department of Energy na mismo nanggaling ang bad news. Ang power crisis sa Mindanao posibleng lumala pa raw sa mga susunod na buwan. We will continue to experience the present levels of shortages up to May 9. Why? Because we did not predict the need to shut down Pulangi. Kulang na nga raw kasi ng 500 megawatts ang supply ng kuryente sa Mindanao. Magsa-shutdown pa ang operasyon ng Pulangi Power Plant sa Mindanao para sa maintenance check. Nataon pang tag-init kaya kulang din ang bigay na kuryente ng mga hydroelectric power plants. Biyernes ng gabi nagka-short circuit sa control tower ng Zamboanga International Airport. Epekto ng walang tigil na brownout. Kaya agad kinansela ang huling flight ng Philippine Airlines. We cannot confirm right away, but there's a possibility because of the change of power. Lumaan na nga, but that's one factor also. Bumalik din naman sa normal ang operasyon ng paliparan nitong Sabado ng madaling araw. Gayunpaman, lahat ng flight sa gabi sa paliparan pinaaga ngayon. Everything was back to normal, back to serviceable at todo asal mga radio equipment na tower, control tower, runway lights, both system were restored. The PAPI lights were the precision approach point indicator lights were also restored. The approach lights were restored. Only the taxiway lights entering the commercial ramp was not. Ang lungsod ng Zamboanga tinamaan ng husto ng malawakang brownout sa Mindanao. Umaabot ng 1 hanggang 3 oras ang brownout sa iba't ibang probinsya sa Mindanao, maliban sa Davao at General Santos City. Ang nakikitang solusyon ng Energy Department, magpasok ng energy barges. Pero kailangan munang makumbinsi ang pribadong sektor dahil sa kanila ito manggagaling. Ang kaso, magiging mas mahal ang kuryente pag ginawa ito. The only way to solve the shortage is to bring in power that is more expensive. The power barges owned by private sector, they're saying we need time we need an assurance na kasi gagasto sila pagdating doon, kung walang bibili, patay sila. Hindi naman daw sila nagkulang sa pagbibigay babala na nakaamba na noon pang 2010 ang krisis sa kuryente sa Mindanao. Bakit nangyari ito? Because nga, we did certain things in the past that was discouraging to potential generation investors. We are the ones who will take the blame for everything, and yet we're not in control of everything because kahit ko po naman bigyan ng permit yung mga yan, pag hindi pa rin bigyan ng permit yan at all the levels, wala rin mangyari. Ilang kongresista tuloy nagpahayag na nais nilang mabigyan ng special power ang Pangulo para matugunan ang tumitinding problema sa kuryente sa Mindanao. Sa isang text message, sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na pag-aaralan nila ang panukala. Sa pagharap ni Pangulong Noynoy Aquino sa business leader sa Makati kanina, umapila siya sa publiko ng pangunawa. The approved service contracts already as of this time amount to about 7,067 megawatts and pending applications another 3,771 megawatts. We will be ready when that demand comes in to supply it necessary. And hopefully, this will also be the factor that increased installed generation capacity will be the factor that will bring down the prices of electricity. Dati nang nagkaroon ng power crisis sa Luzon noong panahon ng ina ni Pangulong Aquino na si dating Pangulong Corazon Aquino. Nang umupo si Pangulong Fidel Ramos, humingi siya ng special emergency power mula sa Kongreso para mapabilis ang pagpirma ng mga kontrata na magdadala ng kuryente sa buong Luzon. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minutes! Kung noon ay hot na hot ang pagsusuot ng two-piece tuwing summer, ngayon naman mas in daw ang mga one-piece swimsuit. Sulyapan natin ang iba't ibang patok na disenyo sa chika ni Kata Tibayan. Bago pa man irampa ang beach body ngayong summer, takin muna ang swimwear. Ay hindi lang stylish kundi komportable rin at bagay sa inyong body type. Out na ang mga tangkinis at catsuits. In naman
Hathaway Mara Yokohama at German ramp and print model Lucy Fisher. Out na rin ang polka dots, hearts at animal prints. Dahil ang in ay ang bright and bold colors na tangerine at aqua. Pero dapat nakaayon pa rin sa inyong skin tone. For morenas, I would love for them to be in more earthy shades, bright hues, because that would look very, very nice on morena skin. Fair-skinned women with more, they can experiment more in terms of color. So they can do pastel shades, they can do bright shades, they can do black. It's very versatile. Uso rin ang bikinis na may disenyong beads at maging ang mga wraps sa baywang. These bikinis are especially made for the night because the tan line you might get from it when you wear it during the day might be weird. In din sa summer 2012 ang 50s inspired na high-waist bikini bottom. Suwak ito sa mga babaeng may maliit na balakang o kaya sa mga kapapanganak lang. It hides the imperfections here in the bottom area of the lower area of your abdomen. So yeah, and it also cinches your body closer. Summer must-have pa rin ang classic beach designs tulad na plain white at nautical stripes. Pero sa pamimili ng puti, check muna kung ito ay heavily padded para makaiwas sa mga wardrobe malfunction. I recommend na you wear nipple tape for any swimwear. Kahit naman maganda yung pagkakagawa, you don't know how the crash of the wave will hit you. Sa men's swimwear, in pa rin ang mga florals, mga bright shades na blue, melon at mustard, at ang classic stripes. Mas madami ng guys na nagtatry out ng mga iba-ibang klaseng fashion, for example, shorter shorts. So for this time, bolder colors are not something na strange anymore. So it's something na exciting. Katatibayan nakatutok 24 oras. Hindi lang basta sexy kundi high-tech rin ang bagong cover ni Solenn Yusaf para sa isang magazine. Kung titignan ni tila, ordinaryong two-dimensional cover lang ito ng April 2012 issue ng Rogue. Pero pag skinan mo ito gamit ang isang uri ng image detection application sa inyong cellphone or tablet, makikitang gumagalaw ang hot na si Solenn. Yang issue ng Rogue ang kauna-unahang publication sa bansa na gumamit ng interactive technology ng application na Zappar sa pakikipagtulungan na rin ng Unitel Productions. At yan po ang maiinit kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest showbiz news dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Bago po kami magpaalam, nais naming batiin ang aming Vice President for News Programs, si Jessica Soho. Happy birthday, Jessica. Maligayang kaarawan, Jessica. Naway patuloy kang magsilbing inspirasyon dito sa mga tiga-GMA at sa lahat ng mga kapuso. At yan po ang mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiago. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.